Last Thursday night, merong pumunta sa bahay namin na isang kapitbahay. At sinabi na meron kaming kapitbahay na namatayan ng anak 6 months. Nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay namatay na. So bago pa ipanganak. Naghahanap sila ng pare na magbebendisyon dun sa bata. At hinahanapan ako ng holy water, kung meron daw ba akong holy water. Wala po kaming holy water. And so I took that as an opportunity. So Friday morning, ay pumunta ako dun sa bahay. So nasa kahon yung bata na namatay. And then binasa ko sa kanila yung Psalm 139. Sinasabi sa verse 15 and 16, yung paalala kung saan nanggaling yung bata na ito, kung saan nanggaling yung bawat isa sa atin. Ang buto ko sa katawan na noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. So yung buhay natin ay galing sa Diyos. Ang Diyos din magsasabi kung gaano kahaba yung buhay natin, whether 6 months pa lang, or 6 years, or 60 years. Tapos binasa ko sa kanila yung gospel tract na ano ang gospel. And then sabi dun sa ikalawang page, tungkol sa Diyos, ang unang dapat malaman tungkol sa mabuting balita ay ito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1, yung binasa natin kanina. Ang lahat ay diyan nagsimula. Kaya kung mali ang pagkaunawa mo riyan, magiging mali na rin ang pagkaunawa mo sa mga kasunod pa. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat, may karapatan siyang itakda kung paano tayo dapat mamuhay. So, ito yung isa sa mga dahilan bakit we will start a new sermon series this Sunday sa Genesis 1-11. At yung title ng sermon series na to ay Ang Simula ng Lahat. Or Ang Simula ng Lahat-Lahat. Lahat talaga. And so dito nagsimula yung Bible, yung salita ng Diyos. Sa mga Bible natin, whether you are using English Bible or Tagalog, yung title ng simulang book sa Bible ay Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis ay origin, or pinagmulan, or simula. Na galing naman sa, yung Hebrew title naman ay Bereshit. Na yun yung Hebrew ng first word sa Bible, in the beginning. So karamihan ng laman ng Genesis ay tungkol kung saan nagsimula yung Israel. Nagsimula sila kay Abraham, and then sa anak ni Abraham na si Isaac, and then kay Jacob. And so doon nagsimula yung 12 tribes of Israel. So mababasa natin yung mula chapter 12 hanggang chapter 50. Pero kung pag-usapan natin yung simula, hindi lang ng Israel, kundi ng lahat ng bansa, lahat ng lahi, lahat ng bagay, lahat. And so, kailangan tingnan natin yung Genesis 1-11. So, ito yung simulang-simula ng Bible. So, bakit mahalaga sa atin bilang mga Christians na pag-aralan yung simulang-simula ng lahat? Yung church natin, we are people of the book. Pinapahalagahan natin yung Bible. At napakahalaga nito for our church. Hindi lang yung New Testament yung mahalaga. Hindi lang yung tungkol sa pagdating ng Panginoong Yesus, kung ano yung ginawa niya hanggang sa kanyang pagbabalik. So mahalaga din yung Old Testament. Saan ba nagsimula yung lahat ng ito? Saan ba nagsimula yung mga pangako ng Diyos? Saan ba nagsimula yung problema na kailangang solusyonan? And so, katulad ng binasa ko kanina sa Gospel Tract, kung mali yung pagkakaintindi natin sa simula ng chapters ng Bible, magiging mali din yung pagkakaintindi natin sa mga kasunod pa. Magiging mali rin yung pagkakabasa natin sa kabuuan ng Biblia kung hindi natin maintindihan yung Genesis 1-11. And so kailangan din natin ito para mas magkaroon tayo ng kumpiyansa sa buhay at sa pagharap natin sa hinaharap. Katulad ng prayer ko kanina, we can find here the comfort and hope
we need. Ang daming uncertainties ngayon. Hindi mo alam kung gaano kataas yung aabutin ng pagtaas ng presyo ng gas. Hindi mo rin alam kung kailan na bababa. Hindi mo alam kung kailan matapos yung giyera sa Middle East. Hindi mo alam kung ano pa yung ilan sa mga magiging epekto nito. And to take matters personally, katulad nung pinuntahan ko na isang family na nagdadalamhati sila sa pagkawala ng kanilang anak na pinangalanan nilang Angel. Saan ba nagsimula yung ganito? Bakit ba mayroong bata na hindi pa pinapanganak ay namamatay na sa sinapupunan ng kanyang ina? Paano nangyayari mga ito? And how can we cope kapag tayo yung nawalan na katulad nila? Saan galing yung ganitong problema? Ano yung solusyon sa ganitong problema? And paano na tayo bukas? Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakating sa paroroonan. Para malaman natin kung saan tayo papunta, kung saan tayo dapat pumunta, kung anong dapat na gawin natin sa mga susunod na araw ng buhay natin, kailangan matuto tayo na lumingon sa pinanggalingan natin. And it's not just about yung nagdaang few years of your life. Ang pinakamahalagang balikan natin ay kung saan talaga nagsimula yung lahat. And so, that's why we're studying Genesis 1 to 11. Na pinakamahalaga sa lahat ay makilala natin kung sino ang Diyos. Kasi sa Diyos talaga nanggagaling ultimately yung comfort and hope na kailangan natin. Ano man yung mga uncertainties, ano man yung mga kinatatakutan natin o kaya yung pinag-aalala natin sa mangyayari sa kinabukasan. Kung makita natin yung first page pa lang ng Bible, ay makita natin na Diyos talaga yung bida. Hindi lang sa first page, kundi mula sa simula hanggang sa dulo ng kwento. Paano nagpapakilala sa atin ng Diyos? Ano yung mga katangian na niya? Ano yung ginawa niya? Ano yung ginagawa ng Diyos? Ano yung plano ng Diyos? Paano tayo makakasama dun sa plano na yon ng Diyos? So kapag nakikilala natin ang Diyos dito sa Genesis 1 to 11, mas makikilala rin natin yung sarili natin, mas makikita natin yung laki ng problema natin, mas makikilala natin kung sino ang Panginoong Jesucristo, bakit natin kailangan ng Panginoong Jesucristo. Mas magtitiwala tayo sa Kanya, mas magiging masunurin tayo sa Kanya, mas magiging reliant and dependent tayo sa Kanya. So, ilan lang yan sa mga prayers ko na mangyari as we go through Genesis 1 to 11. Di ko alam kung ilang linggo ito aabutin, but we will journey together sa first 11 chapters ng Bible. And yung layunin na ito, yung hope ko na ito ay konektado din sa layunin ni Moises. So we're assuming na si Moises, yung sumulat nito, Genesis hanggang Deuteronomy, primarily para sa mga Israelita na naalipin sa Egypt for more than 300 years, na naglakbay sa disyerto for 40 years at naghihintay na sila ay makapasok na dun sa Canaan or yung promised land. So kailangan malaman nila saan sila nagsimula. Kailangan malaman nila kung ano ba yung layunin, bakit sila nilikha ng Diyos, bakit sila iniligtas ng Diyos. And kailangan magkaroon sila ng kumpiyansa na kapag pasok nila sa Canaan, na kakayanin nila na pagtagumpayan yung mga bansa yung bansa o yung mga Canaanites na naroon dahil yung previous generation ay natakot, naduwag, kaya nagpaikot sila for 40 years sa wilderness. Kailangan makilala nila kung sino yung Diyos na kasama nila. Kailangan makita nila ano yung malaking kaibahan ng Diyos na ito na si Yahweh sa mga Diyos na sinasamba, mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa Canaan, na natutunan din nilang mga Diyos na sambahin nung sila ay nasa Egypt. And so kailangan nilang makilala yung Diyos na pinagmulan nila. So kaya mahalaga malaman nila yung history nila. Hindi lang mula kay Abraham sa Genesis 12, kundi kailangan malaman nila, kailangan balikan nila yung simula ng lahat. And so for the next 4 or 5 Sundays, ay pag-aaralan natin yung first chapter ng Genesis. Mula verse 1, and then hanggang chapter 2, verse 3. So next week, pag-usapan natin mula verse 3, I think hanggang verse 25, yung 6 days of creation. At kasama doon sa 6th day of creation,
sa verse 26 hanggang verse 31, ay yung pagkakalika ng Diyos sa tao, lalaki at babae ayon sa kanyang larawan. And then chapter 2 verses 1 to 3, yung seventh day na natapos ng Diyos yung kanyang lahat ng ginawa at siya ay nagpahinga. Pero bago yon, doon muna tayo sa first two verses. 2 verses lang po tayo ngayon. Sabi sa English, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Sa salin ng ang Biblia, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kaliliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. First two verses. Ano yung tinuturo sa atin ng Diyos? Sa first two verses na to, I will mention 5. Okay, nasa handout po ninyo, so makita ninyo yung 5 na yon. So number 1. Ano yung number 1? Merong simula ang lahat. This is so obvious kasi yung first word sa Hebrew ay bereshit na sinali natin in the beginning o sa pasimula. So ibig sabihin, merong origin, merong pinagmulan, merong simula, merong starting point ang lahat. So ang simula ng lahat ng bagay at yung pinagmulan nating mga tao, yun yung makita natin sa chapter 1. And saan nanggaling yung araw, yung mga bituin, mga hayop, mga halaman, mga bundok, mga dagat. And pagdating sa chapter 2, ay makita natin saan nanggaling yung pag-aasawa. Bakit ba tayo nagtatrabaho? And sa chapter 3, saan nagsimula yung kasalanan? Ay yung pag-aaway ng mag-asawa, yung kahihiyan, yung hirap sa panganganak, yung hirap sa pagtatrabaho, at yung kamatayan, pati yung plano ng Diyos na i-reverse yung sumpa na dulot ng kasalanan. And then sa chapter 4, ay yung unang pag-aaway ng magkapatid, yung inggitan, yung pagpatay, yung pagsisinungaling, yung karahasan, yung kayabangan, doon nagsimula sa chapter 5. Yung malungkot na katotohanan na may hangganan yung buhay natin. Lahat ng tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. Sa chapter 6 to 8, paano kumalat yung kasalanan at kasamaan sa puso ng tao, bakit may baha, bakit may sakuna, bakit may lindol, bakit may bagyo, bakit may trahedya na nangyayari. At kung paano ang lahat ng ito ay, paano sa lahat ng ito ay merong Diyos na nakipagtipana sa mga tao na ipagpapatuloy niya yung pagpapala niya sa mga tao kahit na makasalanan yung mga tao. And sa chapter 9, ay makita natin kung saan nagmula yung kalaban ng mga Israelita, yung mga Canaanites. And sa chapters 10 to 11, bakit merong iba't ibang bansa? Bakit merong iba't ibang lahi? Bakit merong iba't ibang wika? Bakit kailangan natin ng translation para magkaintindihan tayo? At kung saan nagsimula yung isang tao na papangakuan ng Diyos na pagpapalain niya at gagawin niya isang malaking bansa at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng lahi sa mundo. So, mayroong simula ang lahat. So, that's an overview ng chapters 1 to 11. So, yung buhay natin, ang lahat sa buhay natin, yung problema na kinakaharap natin ngayon, lahat ng nangyayari sa mundo natin ngayon ay mayroong simula at ang simula ay nasa Genesis 1 to 11. So kung gusto natin maintindihan, ano ba yung kahulugan ng mga nangyayari ngayon? Ano ba yung kabuluhan ng buhay natin? Saan ba tayo papunta? Ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung ugat ng problema na ito? So kailangan natin balikan yung simulang-simula ng lahat. So that's number 1. Mayroong simula ang lahat. Pangalawa, kapag sinabi ko na mayroong simula ang lahat-lahat, actually hindi totoo na lahat-lahat ay mayroong simula. Kailangan nating alalahanin na merong nag-iisa na hindi kasama dun sa lahat-lahat na tinutukoy ko. Merong nag-iisa na walang simula. Walang pinagmulan. And that's number 2. Merong Diyos bago pa ang simula. Ano sabi sa verse 1? Second word sa Bible, in the beginning, God. In the beginning, God. Siya yung main character sa kwento ng Biblia. Hindi tao yung main character. Ilang libong taon pa yung lilipas bago tayo sumulpot sa eksena.
So why would we even think na life is about us? Kaya tinatawag natin yung story ng buong Bible na the story of God. Para emphasize na yung bida sa kwento na ito, yung nag-iisa sa bida sa kwento nito, na walang sinumang human character sa Bible, kundi ang Diyos lang. Ang Diyos ang bida. At dapat natin kilalanin kung sino yung Diyos na ito. Paano siya nagpapakilala? Sa opening sentence ng Scripture. So malinaw dito na meron lang isang Diyos. In the beginning, God. Hindi sinabi na in the beginning ay merong many gods. Katulad ng sinasamba ng mga Egyptians, katulad ng sinasamba sa Canaan na pupuntahan ng Israel. Although yung salita na ginagamit for God ay El, pero yung plural nito ay Elohim, at plural yung ginamit dito sa in the beginning God, in the beginning Elohim. Pero hindi ibig sabihin na gods. Although tinatranslate yun para tukuyin yung mga gods na sa Canaan, pero malinaw na ang tinutukoy dito ay yung nag-iisang Diyos ng Israel. Yung nag-iisa na tunay, yung iisang tunay na Diyos. And so malamang ginamit yung Elohim because it's a plural of majesty. Di ba, pag may kinakausap tayo na isang mataas na tao, di ba ginagamit natin yung plural? Kumusta na po kayo? Kahit isa lang yung kausap natin, hindi naman dalawa o hindi tatlo. So it's a plural of majesty. Na malinaw na sa witness ng Scripture na meron lang isang Diyos. Kaya sabi sa Deuteronomy 6:4, "Hear, O Israel, Yahweh is our God. Yahweh is one." And tayo mga Kristiyano, bagamat inaakusahan ng mga tao na tatlong Diyos yung sinasamba natin, we confessed na we worship only one God. And sa progress ng revelation sa Scripture, na nakita natin ng isang Diyos na ito ay tatlong persona. 1 Corinthians chapter 8, verses 4-6. Alam natin iisa lamang ang Diyos, kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami, subalit para sa atin. This is our confession of faith. Iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon. The second person, si Jesucristo, at sa pamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo. And of course, we confessed the Holy Spirit. Mamaya makita natin sa verse 2. So meron lang isang Diyos. At yung isang Diyos na ito ay siya lang yung nag-iisa na eternal o walang hanggan. In the beginning, God. Hindi sinabi na meron siyang simula. Nasa simula pa lang ay meron ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa yung simula, bago pa magkaroon ng panahon, bago pa magkaroon ng oras, ay meron ng Diyos. Hindi siya saklaw ng oras, hindi siya saklaw ng panahon. Psalm 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. From everlasting to everlasting, you are God. And so dahil ang Diyos na ito ay hindi sakop ng panahon natin, ibig sabihin, ang Diyos na ito ay hindi nagbabago. Immutable or unchangeable. So kapag tayo, niloob ng Diyos na tayo ay ipanganak at hindi tayo mamatay sa sinapupunan ng ating ina, so pinanganak tayo. Eventually, naging 1 year old. Eventually, naging 20 years old. So, lumaki. Pero ang Diyos, anumang panahon, mula pa sa panahon ng ating mga ninuno, hanggang sa panahong magkakaroon na tayo ng mga apo at apo sa tuhod, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano ang Diyos noon, ay siya pa ring Diyos ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga, maaasahan natin ang Diyos. Sabi sa Psalm 90 verse 1, "Lord, you have been our dwelling place in all generations." And this is our confidence. Kahit na magkagulo ang mundo, kahit na maglaho ang lahat, mananatili ang Diyos na hindi nagbabago. Psalm 102, verse 24-28, "Ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Nang pasimulay, nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas. At tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuutan. Ngunit mananatili ka't hindi nagbabago, walang katapusan ang mga taon mo.
At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila'y mananahan. So dahil ang Diyos ay walang pasimula, dahil ang Diyos ay existing na bago pa ang simula ng lahat, ang Diyos na ito ay self-existent. Ibig sabihin, hindi tulad natin, meron tayong pinagmulan. Merong creator na naging source of our existence. Pero ang Diyos ay self-existent. Tinatawag din yung katangian na ito ng Diyos na aseity. Sinabing aseity, galing sa dalawang Latin na words na a at se. Ibig sabihin ng a ay from and se, himself. So ang Diyos ay ase or from himself. Ang Diyos ay walang pinagmulan outside of himself. Ang Diyos ay mula sa kanyang sarili. At yun yung pagpapakilala ng Diyos kay Moises na gusto niya ipakilala sa Israel. Sa Exodus 3:14, I am who I am. Yun ibig sabihin ng pangalang Yahweh. Na simulang gagamitin sa chapter 2 ng Genesis. So He is uncaused, who exists by the necessity of His own being, and therefore necessarily. Ibig sabihin, wala siyang pinanggalingan. Walang lumikha sa Kanya. Walang nagbigay ng buhay sa Kanya. Walang pinagkakautangan ang Diyos sa Kanyang pagka-Diyos. So, ibig sabihin, siya rin ay self-sufficient at independent. Hindi siya nakadepende kanino man. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Athens, sa Acts 17, 24-25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Hindi kailangan ng Diyos yung tulong natin. Hindi kailangan ng Diyos yung pagsamba natin. Hindi kailangan ng Diyos yung paglilingkod natin. Hindi kailangan ng Diyos yung mga offerings na binibigay natin every Sunday. Hindi siya lumikha ng lahat ng bagay kasi nalulungkot siya at mayroong kulang sa kanya. Kaya nilikha niya yung tao para matugunan yung kanyang yung kakulangan sa kanya o yung kanyang kalungkutan. No, wala siyang kailangan kahit isa sa atin. Wala siyang kailangan na kahit anong bagay. He is not a needy God. He is self-sufficient. At dahil siya ay self-sufficient, siya rin ay omnipotent o all-powerful, almighty. Ito yung laman ng panalangin ni Prophet Jeremiah na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kahit na mahirap yung pinapagawa sa kanya ng Diyos, ay tuloy pa rin siya sa pagsunod. Dahil alam niya na he is serving an omnipotent God. Jeremiah 32 verse 17, Ang Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. O dakila at makapangyarihan Diyos na ang pangalay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ito ba yung Diyos na pinaniniwalaan natin? Bakit tayo pinanghihinaan ng loob? Bakit tayo nawawala ng pag-asa? Bakit tayo natatakot if we believe that this God is an omnipotent God. He is almighty. Ang Diyos mismo yung nagsabi. Sabi niya sa verse 27, same chapter sa Jeremiah, narito ako ang Panginoon, Yahweh, ang Diyos ng lahat ng laman. Meron bang anumang napakahirap para sa akin? Anong sagot natin? Wala. So kapag binabasa natin yung Bible, simula pa lang in the beginning God, and then every page ng scripture, sa chapter 1 pa lang, more than 35 times na yata na binanggit yung Diyos. In every page ng scripture. And narinig natin yung Diyos. Inaawit natin yung Diyos. Nagiging palasak na sa atin yung salitang Diyos or God. And it's becoming ordinary. Kapag binabanggit ba yung Diyos, ito ba yung iniisip natin tungkol sa Diyos? Ito ba yung naaalala natin tungkol sa Diyos? Ito ba'y pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos? Na siya ay isang Diyos lang. At siya ay walang hanggan. Siya ay walang pinagmulan. Siya ay walang kailangan na anuman. He is self-sufficient. At siya ay makapangyarihan
sa lahat. Is this our God? So merong simula ang lahat. Pangalawa, merong Diyos bago pa ang simula. Pangatlo, merong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay sa simula. Nasa verse 1 pa lang po tayo ng Genesis 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So merong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay sa simula. When we recite yung Apostles' Creed, di ba this is our confession? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. And kanina ni-recite natin yung Nicene Creed. Ito yung corporate confession ng church. Sumasampalataya kami. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay na nakikita at di nakikita. So yung gawa ng Diyos na paglikha sa langit at lupa ay nagpapatunay ng kanyang dakilang kapangyarihan. There's only one Creator. There's only one Almighty. Kapag sinabi na siya yung lumikha ng langit at lupa, tumutukoy ito sa kanyang paglikha sa lahat ng bagay. So ito yung tinatawag na figure of speech na merism, na binabanggit yung dalawang opposite na bagay, yung langit at yung lupa, para tukuyin yung totality o yung kabuuan ng lahat. Ang Diyos yung creator ng langit at lupa and everything in between. So walang anumang bagay na hindi nanggaling sa paglikha ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat-lahat, walang anumang bagay ang hindi saklaw ng kanyang paglikha. Lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos na lumikha na to. At walang katulong ang Diyos. Hindi niya kailangan ng katulong. Isaiah 44 verse 24, akong si Yahweh na iyong tagapagligtas ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad itong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. So kung siya lang yun, nag-iisang lumikha ng lahat ng bagay, ibig sabihin, siya lang din yung nag-iisa na karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba natin. Sabi sa Revelation 4:11, karapat-dapat ka, o Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban, ay nabuhay sila at nalikha. Ito yung, kapag hindi natin kikilalanin na meron lang isang Diyos na lumikha, dito nanggagaling yung essence ng kasalanan. Yung hindi natin kinikilala na siya yung nag-iisang Diyos na lumikha, tapos mas pinapahalagahan natin o ipinapantay natin sa Diyos o binibigyan natin ng higit na halaga kaysa sa Diyos yung mga bagay na nilikha niya kaysa sa Diyos na lumikha. Di ba sabi sa Romans 1:25, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. So siya lang dapat yung kilalanin na lumikha. Sabi Psalm 96 verse 5, ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi totoong Diyos, peking Diyos. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. At hahatulan ng Diyos ang lahat ng Diyos-Diyosan at lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Jeremiah 10:11-12. Sabihin niyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa, ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan at iniladad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. So, yung first verse ng Scripture ay nagpapaalala sa atin na dapat na linawin natin yung maging malinaw sa atin yung linya na naghihiwalay sa nilikha saka sa lumikha. Ito yung creator-creature distinction. Na ang Diyos, hindi siya ang nilikha. Siya ang lumikha. Na tayong mga tao and every part of creation, hindi tayo ang lumikha. Tayo ang nilikha. Nakita niyo kung gaano kalaki yung pagkakaiba. I can't even demonstrate yung gap, yung infinite gap na meron yung Creator sa atin ng mga nilikha ng Diyos. So, wag nating ilalagay yung anumang bagay
nilikha ng Diyos na kapantay o nakahigit sa Kanya. And that's idolatry. And huwag natin ilalagay yung sarili natin na para bang kapantay ng Diyos. May mga panahon na umaakto tayo na para bang tayo ang Diyos, na para bang mas marunong tayo sa Diyos. Huwag nating ipapalagay na naiintindihan natin yung mundo at yung mga nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon na God will so humble us, like, ano ipapaliwanag ko doon sa pamilya na nawalan ng 6-year-old, 6-month-old na baby sa sinapupunan ng kanyang ina? How can I possibly explain bakit nangyayari yung mga bagay na ito? Ito yung mga times na the Lord is confronting us to humble ourselves before God. May mga nirereklamo tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. May mga dinedemand tayo sa Diyos. May mga complaints tayo sa Diyos na para bang we can demand God to act in a way na inaakala natin. Nakala natin tayo mas magaling, tayo mas marunong sa Diyos. How can we explain yung nangyari kay Job? Anong payo yung mabibigay natin sa kanya? Na nawalan siya ng ari-arian, nawalan siya ng mga anak. Tapos binalot ng sakit sa balat yung kanyang buong katawan. May pagmamalaki ni Job. When God confronted him sa Job chapter 38 verses 4 to 5. Ang tanong ng Diyos kay Job, Job, sagutin mo ako. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat sabihin mo. Sino yung nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino yung sumukat? Alam mo ba yung mga ito? Walang maisagot si Job. Tinakpan na lang niya yung bibig niya. Wala siyang maisagot sa Diyos. Inamin niya na siya ay hamak at walang kabuluhan. Kung ikukumpara sa Diyos. Job chapter 40 verses 4 to 5. Matatanggal yung mga natitira pang yabang sa atin kung sisimulan na ikumpara natin yung sarili natin. Hindi sa mga tao sa paligid natin, hindi sa mga kurakot ng mga politiko. Once we stand face to face with God at makita natin kung gaano kataas ang Diyos, that will really humble us. And in humility, ito rin yung magtutulak sa atin na humingi ng tulong sa Diyos. Many of us are not prayerful. Nananalangin na lang tayo kapag wala na tayong magawa. O wala na tayong ibang option. Wala na tayong matakbuhan. And we are so proud of ourselves. Nakala natin, nakakayanin natin yung mga problema sa buhay natin. And when we recognize na mayroong isang Diyos na lumikha ng lahat, He is omnipotent, aminin natin na sa Diyos lang talaga nanggagaling yung tulong na kailangan natin. God is all we need. Psalm 121 verses 1 to 2. Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. My help comes from Yahweh who made heaven and earth. So anong hindi magagawa ng Diyos? Kung lagi mo naaalala na yung Diyos na nilalapitan natin is the creator of heaven and earth. Anong ipagmamalaki natin? Anong ipag-aalala natin? Anong ikakatakot natin? And if we have this God. Number 4. Merong hindi pa tapos sa simula. Yes, verse 1. It's a summary statement. God created the heavens and the earth. Pero pagdating natin sa verse 2, pinapaalala sa atin dito na nawawalan tayo ng kumpiyansa sa Diyos. Kasi ang tinitingnan natin, yung mga bagay sa buhay natin, yung mga bagay sa mundong ito na sira-sira, kulang-kulang, o yung mga hindi maganda, yung mga pangit sa mundong ito. Kaya mahal kayong paalala sa atin yung ika-4 na katotohanan. Merong hindi pa tapos sa simula. Look at verse 2, yung first half ng verse 2. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Ang lupa ay walang anyo, walang hugis at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman. So, bago pa yung verse 3. Sa verse 3,
Makita natin yung unang araw ng paglikha. Pero bago pa yung first day, sinasabi na sa verse 2 na ito yung kalagayan ng lupa bago simulan ng Diyos yung day 1 sa creation. Walang hugis, walang laman, walang liwanag. Nababalot ng kadiliman. So, ibig sabihin, not fit para tirhan ng mga tao. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Simula pa lang. Naghihintay na magkaroon ng hugis, naghihintay na magkaroon ng laman, naghihintay na magkaroon ng liwanag o kagandahan, yung nilikha ng Diyos. And so karaniwan binabasa natin yung Genesis 1:1 na summary statement. God created the heavens and the earth. And then mula verse 2, ito yung simula ng kalagayan hanggang matapos sa chapter 2, verse 1 to 3, na tinapos ng Diyos yung kanyang paglikha. Pero meron din nagsasabi na in Genesis 1:1, ay yun yung initial act of creation na nagsimula pa lang siya at hindi pa tapos. Whatever the case. Kung sa Genesis 1:1 tapos na, sinummarize, tapos ito yung detalye, makita natin sa na kino-communicate dito ng Diyos na yung kanyang paglikha, bagamat mula sa wala, ex nihilo or out of nothing, ay hindi niya ginawa na isang iglap lang. Hindi niya ginawa na kaya naman ng Diyos na isang pitik lang ng kanyang daliri. Of course, I'm not saying na may daliri ang Diyos. Just figurative. Na sa isang salita lang ng Diyos, ay magagawa niya yung lahat. Na wala nang verse 2. Wala nang hanggang dulo ng chapter 1. Hindi naman kailangan ng Diyos kailangan ba ng Diyos ng day 1 and day 2? Kailangan ba ng Diyos ng 6 days to finish His creation? Kailangan ba ng Diyos ng tulong? Kailangan ba ng Diyos ng blueprint? Kailangan ba ng Diyos ng materials? Kailangan ba ng Diyos ng equipment para matapos yung mga gagawin niya? No. Just by a decree of His will, everything will come into existence. So bakit ganito yung mababasa natin? Bakit sa simula ng paglikha niya ay sinabi niya na hindi pa tapos? Ito pa lang yung initial. And I think, sa tingin ko ay mahalaga ito para ipahayag sa mga babasa nito. Just reflect on the significance. Na kahit ano yung kalagayan ng buhay mo ngayon, yung mga Israelita na nagbabasa nito, kahit ano yung kalagayan ninyo sa disyerto ngayon, kahit anong kalagayan ng mundo natin ngayon, na parang walang hugis, parang walang laman, parang walang liwanag tayong nakikita, na maalala natin yung Genesis 1:2 na nagsasabi na hindi pa tapos ang Diyos. It's just starting. Itong walang anyo at walang laman, sa Hebrew ay tohu wavohu. Tohu wavohu. Na ginamit yung eksaktong dalawang salita na yun sa Jeremiah 4:23-26 at Isaiah 34:11 na nagsasalarawan na magiging kalagayan ng Judah sa paglusob ng mga Babylonians para salakayin sila bilang parusa ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi pagkilala na mayroong isang Diyos lang na lumikha at nagligtas sa kanila. Ito yung paghatol ng Diyos. Sa Jeremiah 4:23, pagkatapos ay tinignan ko ang daigdig, wala itong hugis o anumang kaanyuan. Tohu wabohu. At sa langit ay walang anumang tanglaw. Tumingin ako sa mga bundok at mga burol, ang mga ito'y nayayanig dahil sa lindol. Wala akong makitang tao, wala kahit isa. Pati mga ibon ay nagliparan na, ang masaganang lupain ay naging disyerto. Wasak ang mga lungsod nito dahil sa matinding puot ng Diyos. And in Isaiah 34:11, ang mananahan dito ay, yung lupain nila, yung Judah, ang mananahan dito ay mga kwago at mga uwak. Ang lupain ito ay lubusang wawasakin ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang bohu magpakailanman. Same as Genesis 1:2. So, mayroong mga nag-aaral ng Bible na nag-propose na dahil yung pagkakagamit ng tohu wabohu sa Jeremiah at Isaiah ay sa context ng judgment, paghatol ng Diyos, so sinasabi nila na itong Genesis 1:2 ay dahil din sa paghatol ng Diyos. Ito yung tinatawag na gap theory. Na between Genesis 1:1 and Genesis 1:2
ay merong gap na hindi nakasulat. Genesis 1:5. So yung gap theory na yung initial act of yung creation ni God, so dahil yung mga anghel, dahil si Satanas ay nagrebelde, so God subjected this creation to judgment, at yung verse 2, yung kinalabasan. And then mula verse 3, ito na yung recreation na ginawa ng Diyos. I think they're reading Jeremiah and Isaiah dun sa Genesis 1. Baligtad. Ay nagbabasa ng Jeremiah and Isaiah, kapag narinig nila yung word na yung maaalala nila, yes, ito yung judgment ng Panginoon, pero maaalala nila na sa Genesis 1:2, ganito yung kalagayan ng creation sa simula, hindi dahil hinatulan na ng Diyos yung kanyang nilikha sa simula. No. Kundi para ipaalala sa kanila, para bigyan sila ng hope ng Panginoon, gaano man ka gulo yung kalagayan ninyo ngayon, gaano man ka hopeless yung kalagayan ninyo ngayon, gaano man ka desperate yung kalagayan ninyo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos. Sa Genesis 1:2 pa lang kayo. And ganun din sa mga Israelita na unang sinulatan ng Genesis. Di ba, paikot-ikot sila for 40 years sa disyerto. Hanggang kailan matatapos ito? Makakarating ba sila doon sa lupa na ibibigay ng Diyos sa kanila? Yung lupa na titirahan nila. Yung lupa na sagana sa pagkain. Flowing with milk and honey. And so pagdating sa Deuteronomy 32:9-10, ito yung mga huling pananalita ni Moises sa anyo ng isang awit. Sabi niya sa 32 verse 9 and 10, pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Sa isang disyerto, sila'y kanyang natagpuan, sa isang lupang tigang at walang naninirahan. Yung salitang ginamit doon ay tohu. Siya mas walang anyo. Sa Genesis 1:2. Nasa labas pa sila ng promised land during this time. Pero binibigyan sila ng kumpiyansa ng Diyos by looking back sa Genesis 1. Hindi pa tapos ang Diyos. Nagsisimula pa lang ang Diyos. At yung sinimulan niya, ay tatapusin niya. That brings us to number 5. Asan yung guarantee? Nasaan yung guarantee na itong hindi maganda sa simula ay aayusin ng Diyos? Itong walang laman sa simula ay lalagyan ng Diyos ng laman. Itong walang liwanag sa simula ay lalagyan ng Diyos ng liwanag. Yung guarantee ay nasa second half ng verse 2. Yes, makita natin sa Genesis 2:1-2 na tinapos ang Diyos likhain yung lahat ng ito. Pero bago pa yon, makita na natin sa verse 2 ng chapter 1 na kung ito yung kalagayan ng nilikha ng Diyos sa simula, walang anyo, walang laman, walang kagandahan, walang liwanag, may ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Ano sabi sa verse 2? And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. So ito yung panghuli na matututunan natin sa teksto natin. Merong Espiritu ng Diyos na kumikilos sa simula. Yung salitang Espiritu na ginamit dito ay ruach, na pwedeng isalin din na hangin o kaya ay hininga. Pero malamang hindi ito yung hininga o hangin ng Diyos, kundi tumutukoy sa Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, the third person of the Trinity, na isang earliest indication sa atin na bagamat merong isang Diyos, pero siya ay hindi isang persona, higit sa isang persona. So bakit natin masabi yun? Kasi yung salita na kumikilos or hovering, di ba binasa natin kanina yung Deuteronomy 32? Nakita natin yung tohu, walang anyo. Kapag itinuloy natin yon, makita natin yung salitang kumikilos or hovering na ginamit sa verse 11. Gaya ng agila na gumagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas o yung kumikilos. Same word. Sa kanyang mga inakay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang inilalarawan dito na parang agila ay walang iba, kundi yung kanilang Diyos na si Yahweh. Na dala-dala sa kanyang mga pakpak
yung kanyang mga anak. So ang larawan dito ng Diyos ay ang Diyos mismo ay actively at work, superintending, overseeing, personally involved sa kanyang ginagawa sa creation. Nakita ba natin, kanina sinabi natin, ang Diyos ay napakataas, infinitely higher, greater than any of us. Pero pagdating sa verse 2, na pinapakita dito yung Spirit of God na wala sa pinakamataas, kundi nasa ibabaw ng tubig, hovering. So God who is transcendent, hindi siya malayo sa atin. He's also immanent. Inilapit niya yung sarili niya sa atin. So ibig sabihin nito, hanggat kumikilos ang Diyos, hanggat may ginagawa ang Diyos, at hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang paggawa, itong creation project, pag-usapan pa natin next week, ay hindi pwedeng maging ghost project. Yung creation project ng Diyos, hindi pwedeng maging sinimula niya, pero abandoned project. Hindi niya tinapos. Itong creation project ng Diyos ay hindi pwedeng sinimula niya, tapos ito-turn over na niya sa ibang kontrakto. Kayo nang bahala dyan. So kung ano yung sinimula ng Diyos, tatapusin na niya. Pero kung wala ang Diyos sa buhay mo, if you are not a Christian, and you're not really worshiping the God of Christianity, the God of the Bible, kung wala ang Diyos sa buhay mo, everything is hopeless. Everything. Sabi sa ESV Expository Commentary, without God, the scene, yung eksena na ito will be one of total hopeless desolation. But when God is present, whether in a universe or in the life of an individual, He brings life, order, and hope. Even the most inhospitable conditions, kahit yung pinaka-desperadong kondisyon, cannot prevent Him from establishing life in a world of beauty, splendor, and majesty, the best of all possible worlds. Kaya pagdating natin sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. But that's for next week. That's for next week. So, ito yung pag-asa natin. Mayroong simula ang lahat. Mayroong Diyos bago pa ang simula. Mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay sa simula. Nakita natin sa verse 2 na sa simula, mayroon pang hindi tapos. At yung pag-asa, yung panglima na nakita natin, mayroong Espiritu ng Diyos na kumikilos sa simula. So, yung theology na nagbibigay sa atin ng pag-asa, yung masasabi natin, because of verse 1 and verse 2 ng Genesis 1, makakaasa tayo na ang Diyos, itong Diyos na walang simula, walang katapusan, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, makakaasa tayo na ang Diyos na ito ang siyang tatapos sa sinimulan niya. Kapag sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Alam natin, hindi lang dahil alam natin mangyayari sa chapter 2, verses 1 to 2 na tatapusin niya yung sinimulan niya. Hindi lang dahil alam natin na yung mga Israelita na nasa disyerto ay makakapunta sa Promised Land. Hindi lang dahil alam natin na eventually na-exile sila sa Babylon. Alam natin na babalik sila dun sa Jerusalem at magkakaroon ng rebuilding project dun sa mga nawasak sa kanilang lupain. Hindi lang yun, kundi higit sa lahat alam natin na yung Diyos na lumikha ng lahat, na siyang pinakamataas sa lahat, ay bumaba at naging isa sa mga nilikha. And we know kung sino yun. The Lord Jesus Christ. Sinabi sa John 1:14, the Word was made flesh. Naging isa sa mga nilikha at nanirahan na kasama natin. At ano sinabi sa John 1:1-3 tungkol sa salita na ito? Bumalik po kayo mamaya sa evening service. Yun po yung pag-aaralan natin. Pero babasahin ko na po ngayon. Pakinggan ninyong mabuti kung ano sinasabi sa John 1:1-3.
nang pasimula. Parehong-pareho ng Genesis 1:1. In the beginning, God. Sabi sa Gospel of John, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Karaniwang ay kinakabit natin yung work of creation as a particular work of God the Father. Tama naman. Pero hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yung gawa ng tatlong persona sa Trinity. Yung Espiritu ng Diyos, nakita natin sa verse 2. At yung anak ng Diyos, sinabi dito sa John 1:1-2. And pagdating sa verse 3, nakasama sa paglikha, hindi siya nilikha. Lahat ng bagay, sabi sa verse 3, lilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ng anak ng salita. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Colossians chapter 1, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati yung mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Na yung Diyos na hindi nakikita because God is Spirit ay nagpakita sa atin sa Kanyang nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo yung anak ng Diyos, tunay na Diyos, ibig sabihin wala siyang simula, wala siyang katapusan, siya ay self-existent, siya ay self-sufficient, siya ay immutable or unchangeable. And He is omnipotent, almighty. Sa pamamagitan ng anak, Colossians 1:20, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, maging sa langit o sa lupa, sa pamamagitan ni Kristo ay ipagkasundo sa Kanya. Ang bagong paglikha ng Diyos, God's work of new creation, the church, ay sinasakatuparan niya sa pamamagitan ni Kristo. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Gawa ng Diyos, makapangyarihang gawa ng Diyos. So yung isang buhay, ang buhay ng isang tao ay gulo-gulo, kulang-kulang, at walang kagandahan, walang liwanag kung wala si Kristo. But if anyone is in Christ, if we are in Christ, na yung dati nating buhay na gulo-gulo, sira-sira, kulang-kulang, walang liwanag, ay nagkaroon ng hugis, nagkaroon ng anyo, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng kagandahan. Everything is made beautiful because of the Lord Jesus Christ. Pero alam natin, hindi pa tapos ang Diyos. Meron pa rin tayo nakikita na sira-sira. Meron pa rin tayo nakikita na kulang sa buhay natin. Meron pa rin tayo nararamdaman na hindi tama. Meron pa rin hindi maganda. Na parang pinanghinaan tayo ng loob and we feel hopeless. Pero we look forward to that day na sinabi ng Diyos mismo, sabi niya sa Isaiah 65 verse 17, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha. Ang lumikha ay sinabi niya, ako ay lilikha na isang bagong langit at bagong lupa. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. And then pagdating sa Revelation 21:1, pinakita ng Diyos kay Apostle John yung vision of the end. Pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Ang Genesis 1:1. Wala na rin ang dagat. Ang kalagayan ng nilikha ng Diyos sa pagdating ng Panginoong Jesucristo sa katapusan. Hindi lang ito babalik sa dating kalagayan sa Genesis 1. Yung katapusan ng lahat, yung gagawin ng Diyos, ay higit na maganda. Higit na siksik ng kanyang pagpapala. Higit na magliliwanag yung kanyang kagandahan sa new heaven and new earth. Ito yung gagawin ng Diyos na nagsimula ng lahat ng ito. And we are confident. And I am confident, I am certain na ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon,
Ano man yung nangyayaring kaguluhan sa mundo natin ngayon, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipag-alala. Because we are certain, sigurado tayo na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo ay tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik ang Panginoong Hesukristo. Let's pray.